PRTV News Break. Sa likod ng patuloy na bakbakan sa pagitan ng US at Israel kontra sa Iran, ay lumutang ang posibilidad na mabigyan ng emergency powers ang Pangulo para maibsan ng epekto ng mataas na presyo ng krudo. Hinihikayat rin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga ahensya ng pamahalaan na magtipid sa kuryente. Sa detalye, nasa linya ng telepono si Christian Bascones. Christian. JM, nagpahayag ng katigakan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na may sapat na supply ng langis ang Pilipinas na tatagal ng hanggang 60 araw sa kabila ng mga lumalalang tensyon sa gitnang silangan. Ayon sa Pangulo, hindi dapat mangamba ang publiko dahil may nakahandang stockpile ang bansa. Maigpit niyang binabantayan ng pamahalaan ang mga kaganapan sa rehiyon at nakahanda ang mga hakbang upang maibsan ang posibleng epekto ng pagkagambala ng supply at pagtaas ng presyo ng langis. Mayroon tayong stockpile na humigit kumulang 50 to 60 days para sa gasolina, fuel oil at kerosene na layo nitong pakalmahin ang pangamba ng publiko sa posibleng kakulangan ng mga produktong petrolyo. Ayon pa sa Pangulo, ang kasalukuyang inventaryo ng supply ng bansa ay kabilang ang 50 and 1/2 days sa diesel, 51 and a half days para naman sa fuel oil, 51 and a half days para sa gasolina, 67 and a half days para naman sa kerosene, 58 days na jet fuel A1 at 29 days para sa liquefied petroleum gas o LPG. Pinag-aaralan ng pamahalaan ang posibleng pagbabawas ng excise tax sa mga produktong petrolyo kapag umabot sa $80 hanggang $90 kada bariles ang Dubai crude sa loob lamang ng hindi bababa sa 2 buwan. Kabilang sa mga opsyon ang targeted fuel subsidies para sa mga sektor ng transportasyon, agrikultura at pangingisda, pati na ang posibleng pagpapatupad ng libreng sakay sa mga piling ruta. Idinagdag pa niya na kakausapin niya ang mga pinuno ng Kamara at Senado para sa posibleng pagbibigay ng special powers o emergency powers ng pansamantalang bawasan ang excise tax kung lalagpas sa $80 kada bariles ang Dubai crude. Aniya, isa ito sa mga emergency measure na agad ding iaalis kapag humupa na ang krisis. Samantala, nagpatupad ng panibagong taas presyo ang mga kumpanya ng langis simula alas 6 ng umaga ngayong araw, 1 peso and 90 centavos sa gasolina, 1 peso and 50 centavos naman sa kerosene at 1 peso and 20 centavos sa diesel. Nauna nang nagbabala ang Department of Energy na maaari pang sumunod ang karagdagang pagdaas ng presyo sa mga susunod na linggo dahil sa lumalalang sigalot sa kinasasangkutan na kinabibilangan ng United States at Israel laban sa Iran na nagdudulot ng patuloy na paggalaw ng presyo sa pandaigdigang merkado ng langis. Yan muna ang ulat mula dito sa Malacanang. Balik sa iyo, JM. Maraming salamat, Christian Bascones. Samantala, nagbabala si Department of Energy Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad na posibleng hanggang 10 piso hanggang ang magiging oil price ay kasunod ng patuloy na bakbakan ng US at Iran. Paliwanag ni Abad, kapag umabot pa ng $20 ang itataas ng bawat bariles ng krudo, posibleng maglaro ang oil price hike ng 7 hanggang 10 piso. Sa ngayon, lumalabas sa unang araw ng trading ang posibilidad ng 5 to 10 pesos ang bawat litro ng mga krudo sa Mine of Platts, Singapore. Nakikipag-ugnayan na ngayon sila sa Department of Transportation maging sa Department of Agriculture para sa pagpapalabas ng fuel subsidies. Samantala, balikan natin ang pililya sa lalawigan ng Rizal kung saan may bumagsak na helicopter at 2 na ang naiulat na patay. Sa detalye, alamin natin mula kay Willie Delgado Jr. Willie, go ahead. JM, nailipat na sa Cardinal Santos Medical Center sa lungsod ng San Juan ang 3 sa 5 sakay ng bumagsak na civilian chopper dito sa bayan ng Pililla, Rizal. Sa impormasyon mula sa Pililla LGU, sinabi ni Mayor Jan Masinsin, base na rin sa report sa kanya ng rescue team ng Pililla, medyo masama ang lagay ng piloto ng chopper dahil sa lakas ng impact ng pagbagsak ng helicopter. Hindi muna nila nilalabas sa mga pangalan ng piloto at maging ng mga pasero dahil sa kapakanan ng pamilya ng mga biktima. Nag-assign na rin sila ng locator para sa mabilis na komunikasyon sa pamilya ng mga sakay ng chopper. 2 sa pasahero ay Malaysian national kung saan 2 sa sakay ng chopper ay namatay sa pagbagsak. Patungo sa lalawigan ng Quezon ang chopper na magkaabere ang makina ayon sa initial report. Umaga naman marami sa naging diskarte ng piloto dahil ang pinagbagsakan ng helicopter ay sa pulas na lugar at katabi lamang ang maraming kabahayan sa Sitio Barak, Barangay Kisaw, Pililla, Rizal.
Unang dinala ang mga biktima sa Rizal Provincial Hospital pero kalaunan ay pinagpasyang dalhin sa mas malaking ospital sa National Capital Region. Ako si Willie Delgado Jr. ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Willie, may isang katanungan lang ako. Yes. Regarding doon sa nakapaligid na mga, kasi residential area ata yung lugar, mayroon bang naiulat na mga nasaktan o na tinamaan? Doon ba sa area ngayon, nandun pa rin ba yung helicopter kung saan bumagsak yun? Nandoon pa rin yung chopper JM, although ito kinurdo na, binalutan ng lona dahil para i-preserve yung lugar sa gagawing investigasyon most likely ng mga otoridad. Doon sa katanungan kung mayroong mga naapektuhan ng mga residente, walang nadaliman o walang napasama o nadisgrasya ng mga residente o maging ng kabahayan dahil kung makikita ninyo doon sa video ay nasang gitnang palayan siya, bakanting lote na dating palayan at katabing-katabi lamang niya yung mga kabahayan. Kaya nga dito hinaraan ng marami, even ng mga residente, yung piloto dahil sa dami ng po pwedeng halos malapit na, actually yung kwento ng maraming taga doon, halos malapit na sa bahay nung pababa na yung nagde-descend na yung chopper, malapit na halos sa bubungan. Eksakto yung pinaglapagan mismo ng chopper ay doon sa bakanting lote, kaya walang napinsala na mga kabahayan o maging mga residente ng nasabing lugar, JM. Okay. Maraming salamat, Willie Delgado Jr. At yan, ang mga balitang nakalap ng inyong PRTV News Break. Live kami sa free-to-air Beam Channel 31, Signal Channel 31 at sa YouTube. Tumutok din sa aming social media accounts sa Instagram, Facebook at TikTok at PRTV Prime Media. Ako si JM Pineda. Magandang hapon.